Hindi umuulan pero basa ang kalsada. Basa sa pinaghalong alikabok, mantika at tubig na tinapon mula sa mga karinderya. Sa dulo ng eskinita, may ilaw na nanginginig sa poste, parang kandilang ayaw sumuko. Doon dumadaan si Nerissa de la Cruz, nakasabit sa balikat ang lumang bayong at sa kabilang braso, nakasandal ang maliit na katawan ng anak niyang si Gio. "Ma!" Mahina ang boses ni Gio, halos hangin lang. "Mainit dito." Inilapat niya ang noo sa leeg ni Nerissa. "Mainit nga, sobrang init." "Konti na lang anak, hinga ka lang, tingnan mo si mama." Bulong ni Nerissa, kahit siya mismo hirap huminga. Hindi dahil sa pagod lang, kundi dahil sa takot. Yung takot na kumakapit sa lalamunan kapag nakikita mong humihina ang anak mo at wala kang magawa. Maghapon siya sa palengke. 4 na oras siyang nakatayo sa pwesto, nagtitinda ng talong at kamatis na nakuha sa hulugan. Tapos, bago magtakip silim, naglinis siya sa apartment ng may kaya sa kabilang kanto. Yung may aircon at amoy scented candle kahit sarado ang bintana. "Nerissa, pakiswipe ulit yung sahig ha, may konting alikabok." Ginaya niya sa isip ang tono ni Madam na si Mrs. Salve Oracion na laging pino ang boses pero tila may kasamang pagmamataas sa bawat salita. Hindi siya nagreklamo. Hindi siya pwedeng magreklamo dahil bawat piso may pangalan. Pambili ng nebulizer solution, pamasahe sa klinik at yung pinakamabigat, bayad sa dating klinik na hindi na niya makumpleto. Paglabas niya ng apartment, inabutan siya ni Kuya Dags, ang tricycle driver na halos araw-araw nakikita niyang nakatambay sa kanto. May dala itong plastic na may 2 pandesal. "Oh, Nerissa, kinuha ko sa bakery. Sayang, mag-e-expire na daw," sabi ni Kuya Dags, kunwaring kaswal. Alam ni Nerissa ang totoo. Binili ni Kuya Dags yun. "Kuya, wag na," nanginginig ang boses niya. "Tumigil ka, kumain kayo. Para kay Gio, hindi ko yan ibibigay kung hindi ko kaya." Tumapik si Kuya Dags sa manibela, parang ayaw na niyang pahabain pa. Ngumiti si Nerissa, pero yung ngiti niya parang pinilit lang. Salamat po." Pag-uwi nila sa maliit nilang inuupahan, isang kwarto na may lumang electric fan at kortinang pinagtahi-tahi, hindi nakain ni Gio ang pandesal. Isang kagat lang, tapos ubo, sunod hingal, hanggang napahawak si Nerissa sa likod ng bata, pinapahupa ang pag-ubo habang kumakabog ang dibdib niya. "Anak, sandali," sabi niya, pinipilit maging kalmado. Kinuha niya ang lumang nebulizer machine sa ilalim ng mesa, hindi bago, hindi mamahalin, pero iyon ang naging sandalan nila sa mga gabing ganito. Ang problema, ubos na ang solusyon. Naalala niya yung reseta ni Dr. Selwyn Abad, yung doktor sa maliit na klinik na may kupas na signage sa tapat ng talyer. 1 linggo na niyang dala sa bulsa ang papel na iyon, parang bigat na hindi niya magawang alisin. Sa isip niya, bumabalik ang huling punta nila sa klinik. "Ma'am Nerissa," sabi ni Dr. Selwyn, malumanay pero seryoso. "Kailangan nating bantayan to. Hindi lang basta sipon. May episodes na siya na parang asthma. Kapag sumumpong, nebulization. Pag sobrang hirap huminga, ER." Napatanggo si Nerissa, hawak ang kamay ni Gio na noon ay nakaupo lang sa monoblock, payat na payat. "Dok, magkano po yung kahit gamot lang muna?" Tanong niya noon, halos pabulong. Nagsulat si Dr. Selwyn sa papel. "May balance pa kayo dito, Ma'am Nerissa. Alam ko naman, pero kailangan din ng klinik." Tumangdo siya ulit, parang may bato sa dibdib. Paglabas nila, tumandab sa kanya ang laking papel sa pader, "No credit." Ngayon sa bahay, nakahiga si Gio sa lumang kutsyon, nangingitim ang ilalim ng mata, at bawat hinga ay may tunog na parang hinihigop na hangin sa makitib na tubo. Mahinang tawag. "Gutom." Nagkandaluha ang mata ni Nerissa. Gutom at hingal.
at lagnat. Tinignan niya ang kusina. Walang bigas, walang ulam, isang sachet ng toyo na punid na. Sa sulok, may tubig sa pitsyel, pero kahit tubig, parang hindi na sapat. Lumabas siya para humingi ng tulong. Una, kay Aling Minda sa palengke, yung nagpapautang. Pagdating niya sa tindahan ni Aling Minda, nakapamaywang ito may hawak na listahan. "Nerissa, ayoko na ha. 3 linggo ka na. Sinasabi mo babawi ka, pero puro bukas. May sarili din akong pangangailangan." Aling Minda, kahit bigas lang po, kahit kalahating kilo, babayaran ko po pag nakabenta ako bukas. Pakiusap ni Nerissa, halos lumuhod. Hindi pwede. Kung bigyan kita, uulit at uulit, tapos ako naman ang mauubos. Tinuro ni Aling Minda ang listahan. "O ito, tignan mo, hindi lang ikaw may utang dito." Lumabas si Nerissa na parang sinapak. Sumunod, dumaan siya sa bahay ni Teacher Lani, ang dating guro niya sa ALS, na minsan tumutulong sa kanya mag-fill out ng forms. Pagbukas ni Teacher Lani ng pinto, agad nakita ang mukha ni Nerissa. "Nerissa, anong nangyari?" Tanong nito, nag-aalala. "Ma'am Lani," nanginginig ang tinig niya. "Si Gio po, hinihingal at gutom na po siya." Pinapasok siya ni Teacher Lani, pinaupo, binigyan ng tubig. "May natira akong lugaw dito," sabi ni Teacher Lani, dumukot sa kaserola. "Pero Nerissa, kailangan niya ng doktor." "Wala na po akong pambayad," napayuko si Nerissa. Tumahimik si Teacher Lani, saka hinawakan ng kamay niya. "Makikinig ka, hindi kita huhusgahan, pero may mga paraan. May barangay health center, may social worker, may mga tao." "Ma'am, sinubukan ko na po. Minsan parang wala kang lugar kapag wala kang pera." Tumulo ang luha niya. Lumabas si Teacher Lani at bumalik, may maliit na plastic na may lugaw. "Ito, para kay Gio. At bukas, sasamahan kita sa health center. Pangako." "Salamat po," mahina ang sagot ni Nerissa. Pero sa loob niya, alam niyang baka hindi umabot si Gio sa bukas kung maghihintay sila. Pag-uwi niya, sinubukan niyang pakainin si Gio ng lugaw. 2 subo lang, tapos muling umubo. Napapikit ang bata, pawis na pawis. Doon siya kinabahan ng todo. Yung klase ng kaba na nag-uuto sa iyo na gumawa ng kahit ano, kahit nakakaiya, kahit mapahiya ka, basta mabuhay lang ang anak mo. Lumabas siya ulit. Gabi na. Malamlam ang ilaw sa kalsada. Tanging iilang tindahan na lang ng bukas. Ang mga karinderya sarado na. Tinakpan na ng trapal ang mga mesa. Sa dulo ng kalsada, may isang restaurant na maliwanag pa rin. Parang ibang mundo. Glass door, warm lights, may music sa loob. Mahina pero elegante ang dating. Sa labas, nakapaskil ang pangalan, Casa Belluno. Napatigil si Nerissa sa tapat. Nasilaw siya sa linis, sa amoy na tumatakas kahit sarado ang pinto. Amoy ng tinapay, bawang at karne. Sa loob, may mga taong nakaupo, nakatawa, may hawak na baso. Sa dibdib niya, may 2 boses. Una, "Wag, mapapahiya ka." Pangalawa, "Kung hindi mo susubukan, anong mangyayari kay Gio?" Sa bahay, naiwan si Gio kay Kuya Dag sandali. Nakisuyo siya dahil si Kuya Dag ang nagbabantay kapag kailangan niyang tumakbo sa labas. "Sige Nerissa," sabi ni Kuya Dags kanina habang hawak ang balikat niya. "Pero mag-ingat ka, huwag kang papayag na bastusin ka." Ngayon, hawak ni Nerissa ang bayong niya na halos walang laman at sa kabilang kamay, dala niya ang maliit na tuwalya ni Gio, parang anting-anting. Hininga siya ng malalim. 1 beses lang, bulong niya sa sarili. "Tira lang, kahit kanin, kahit sabaw, para lang sa anak ko." Lumapit siya sa pinto. Kita niya ang mga staff sa loob. May isang waitress na nag-aayos ng plato, si Kyla Morente. Mukhang pagumbata, pero maayos ang postura. May cashier sa dulo, si Pao Sison, nakalin sa counter habang tinitignan ng resibo. Sa gilid, may kusinerong lumalabas saglit, punas ng kamay, si Chef Renato Velez, naka-apron, seryoso ang mukha. At sa gitna, may lalaking naka-long sleeves na naglalakad, nagbibilang ng tao, may hawak na clipboard, si Marvin Caredo, ang manager. Kita sa tindig niya na siya ang may kapangyarihan dito. Humawak si Nerissa sa pinto, ramdam niya ang lamig ng metal.
Sa sandaling iyon, parang bumigat ang buong buhay niya sa kamay na yun. Lahat ng pagod, lahat ng hiya, lahat ng takot. Binuksan niya ang pinto. Umalingaw ang maliit na tunog ng bell sa itaas. Ting! Lumingon ang ilang kustumer. Lumingon si Pau. Napatingin si Kyla at saglit ay nagulat. Hindi sa itsura ni Nerissa lang, kundi sa mata nitong punong-puno ng pakiusap. Naglakad si Nerissa papaos, mabagal, mainat, parang bawat hakbang ay paghingi ng permiso sa mundong hindi para sa kanya. "Ma'am?" Mahinang tawag ni Kyla, lumapit ng konti. "Kayo po ba?" Huminga ng malalim si Nerissa. "Pasensya na, alam kong hindi po ito tama, pero may anak po akong may sakit." Naluha siya agad, hindi niya napigilan. "Baka po may tira, kahit konti, para lang po sa kanya." Sa likod, napatingin si Marvin. Tumango siya sa isang staff, parang sinasabing, "Ano na naman to?" Hindi pa alam ni Nerissa na ang pagpasok niya sa pintong iyon ay simula ng gabing babago sa lahat. Pero bago dumating ang pagbabago, kailangan muna niyang harapin ang pinakamahirap. Ang pagtanggap na minsan, ang mundo ay may pinto na hindi basta nagbubukas para sa mahihirap. "Pasensya na, alam kong hindi po ito tama, pero may anak po akong may sakit." Naninginig ang boses ni Nerissa habang nakatayo sa loob ng Casa Beluno. "Baka po may tira, kahit konti, para lang po sa kanya." Saglit na huminto si Kyla Morente sa pag-aayos ng plato. Kita sa mata nito ang gulat at awa. Hindi yung awa na nakakainsulto, kundi yung awa na parang gusto kang tulungan pero hindi niya alam kung paano. "Ma'am," mahinang sabi ni Kyla, lumingon muna sa counter na parang tinitimbang kung ligtas siyang magsalita. "Sige po, sandali, tignan ko po kung may bread na pwedeng..." "Hoy!" Sumabat ang malakas na boses mula sa gitna. Si Marvin Caredo ang papalapit, hawak ang clipboard, tila may init na nanggagaling sa bawat hakbang. "Ano to? Bakit may pumasok dito?" Napalingon ang ilang customer. May mga kubyertos na tumigil sa hangin, may baso na dahan-dahang ibinaba sa mesa. Sa bandang malapit sa bintana, isang babae ang nakataas ang cellphone, nakangiting parang nakakita ng content. Si Celine Orpilla, ang kilalang foodie na mahilig mag-post ng kung ano-ano. "Wait, OMG, may eksena!" Bulong ni Celine sa kasama, sabay tutok ng kamera kay Nerissa. Sa kabilang mesa, nakapolo at may suot na relo na kumikislap, nanliit ang mga mata ng isang babaeng pamilyar kay Nerissa. Nang magtagpo ang tinig nila, parang may yelong bumalot sa batok ni Nerissa. Mrs. Salve Oracion. Yung madam na pinaglilinis niya kanina, yung nag-utos ng pakiswipe ulit, yung laging may amoy na mamahaling pabango at laging may tono na hindi ka bagay dito. "Diyos ko!" Narinig ni Nerissa ang malamig na boses ni Mrs. Salve, halos pabulong pero sapat para marinig ng katabing lalaki. "Hindi ba pwedeng maging maayos ang isang gabi? Nandito tayo para kumain, hindi para sa abala." Tumayo si Marvin sa harap ni Nerissa, parang pader na biglang tumubo. "Ma'am, lumabas kayo. Hindi ito lugar para sa ganyan." "Sir," pilit na kalmado si Nerissa pero naninginig ang baba niya. "Hindi po ako mga abala. Kahit tira lang po, yung anak ko." "Anong anak? Nasaan yon?" Singhal ni Marvin. Tumingin pa sa likod ni Nerissa na parang naghahanap ng kasabwat. "Alam niyo ba ang ilang beses na kaming nabiktima ng mga paawa? Lahat may kwento." Napasinghap si Kyla. "Sir, baka naman po totoo." "Hindi ako nagtatanong sa iyo, Kyla." Sinipat ni Marvin ang waitress na parang inupuan ng lalamunan nito. "Babalik ka sa trabaho." Sa counter, si Pau Season ay nagbukas-sara ng bibig na parang gustong magsalita pero natatakot. Sa may kusina, narinig ni Nerissa ang kalansing ng kawali at isang malalim na boses na pabulong, si Chef Renato Velez, halatang may narinig na hindi niya gusto. Sa mesa malapit sa gitna, isang lalaking disente ang ayos, may dala pang folder ang nagtaas ng tingin, si Attorney Brando Cuyugan. Tahimik lang, pero nakakunot ang noo,
parang sinusukat ang tama at mali. "Sir," lunok ni Nerissa. "Nandito po siya. Nasa labas. Hindi ko po pinasok agad kasi nahihiya po ako. Pero humihingal na po siya. Si Kuya Dags po ang kasama niya." Napalingon si Marvin sa pinto saka tumawa ng maikli, yung tawang walang tuwa. "Ah, may kasama pa pala. Sumodus nga." "Hindi po modus," pumutok ang boses ni Nerissa. Hindi niya napigilan. "Maghapon po akong nagtrabaho, naglaba, naglinis. Wala na po akong, pero anak ko po yun." Sa puntong iyon, parang mas lalong naaliw si Celine. Wait, closer shot." Bulong niya sabay zoom ng phone. "Marvin!" May sumingit na boses mula sa isang staff na dumaan. Isang lalaking may suot na itim na polo. Halatang senior sa kusina, si Chef Renato mismo ang lumabas. Punas ang kamay sa apron. "Kung may tira tayong tinapay." "Chef, balik ka sa kusina. Ako ang manager dito." Ginamit ni Marvin ang manager na parang sandata. "At ikaw ma'am, lumabas ka na bago ko patawagin ng guard." Napaatras si Nerissa pero pinilit niyang tumayo ng tuwid. "Sige po, lalabas po ako. Pero kahit sabaw lang po sana, kahit kanin." "Wala," matalimang sagot ni Marvin. "At wag mong sisirain ang gabi ng mga customer. Lumabas ka." May narinig siyang mahina pero malinaw na tawa mula sa mesa ni Mrs. Salve. Parang panalo na naman ang mundo sa kanya. Parang sinisabing, "Kita mo? Dito ka lang." Luminga si Nerissa sa pinto. Sa labas, sa ilalim ng ilaw na nanginginig, nandoon si Kuya Dags. Hawak-hawak si Gio na nakabalot sa tuwalya. Halatang nilalamig pero pawis ang noo. Pinipilit ni Kuya Dags na yakapin siya ng mahigpit para hindi mapansin ng mga tao ang panginginig ng bata. Nagtagpo ang mata ni Nerissa at Kuya Dags. Isang tingin lang, nagkaintindihan na sila. Kailangan na. "Kuya," mahina ang tawag ni Nerissa. Halos hindi lumabas sa lalamunan. Pero lumapit si Kuya Dags, mahingat, bitbit ang bata. Pagpasok nila, umalingawang ulit ang bell sa pinto. Napalingon ng halos lahat. May ilang customer na biglang lagtakip ng ilong, parang may masamang amoy. Pero ang totoo, amoy lang ng kalsada at pawis ng taong nagmamadaling mabuhay. "Ma!" Mahina ang boses ni Gio, hingal ang bawat salita. "Ma, ubo." "Anak, nandito si Mama." Agad ginuha ni Nerissa ang bata, kinandong kahit nanginginig ang tuhod niya. "Tingnan niyo po, sir." Pakiusap niya kay Marvin. "Hindi po ako nagsisinungaling." Imbes na maawa, lalong tumigas ang mukha ni Marvin. Parang napahiya siya na may proof sa harap ng mga customer. Parang natapakan ng ego niya. "Anong ginagawa niyo?" Sigaw ni Marvin, mas malakas ngayon. "Bawal ang bata dito kung ganyan. Makakahawa kayo. Lumabas kayo." "Sir, hindi po siya nakakahawa." Pilit ni Kyla, nanginginig ang kamay habang lumalapit. "Sir, baka po kailangan niya ng tubig." "Tumigil ka," singhal ni Marvin. "Kung gusto mong mawalan ng trabaho, ipagpatuloy mo." Biglang nagsalita si Mrs. Salve, boses na pino pero matalim. "Marvin, please, ayusin mo yan. May bisita ako. Nakakahiya." Napalingon si Nerissa kay Mrs. Salve. May halo ng pakiusap at sakit sa mata niya. "Madam, kanina po, ako po yung naglinis sa inyo. Kahit konting tulong lang po." Hindi kumurap si Mrs. Salve. "Hindi ko alam sinasabi mo at hindi kita kilala. Lumabas ka." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Nerissa. Doon bumigay ang loob niya. Hindi sa harap ng lahat, kundi sa loob niya. Yung pakiramdam na kahit anong gawin mo, may mga taong pipiliing hindi ka makita. "Ma!" Umubo si Gio, mas malakas. Napahawak siya sa dibdib, naghanap ng hangin. Doon na nataranta si Kyla. "Sir, please, ambulansya po. Hirap po siyang huminga." "Ambulansya?" Iritableng ulit ni Marvin, saka biglang hinila ang braso ni Nerissa. "Tigilan niyo ako, lumabas na nga kayo." "Sir, wag po." Napasigaw si Nerissa. Kumapit ang daliri niya sa damit ni Marvin. "Yung anak ko!" Sa pagtulak ni Marvin, nabitawan ni Nerissa ang balanse. Napaatras siya, hawak si Gio, nagmamadaling protektahan ng ulo ng bata. Sa gulat, napahakbang si Kuya Dags para sumalo,
Pero mas mabilis ang galit ni Marvin kesa sa awa ng iba. "Lumabas ka!" sigaw ni Marvin, saka tinulak ng malakas ang pinto, parang pagtataboy sa aso. Tumalbog ang pinto, sumabog ang sunog sa loob ng restaurant. Dahil sa biglang galaw, nayanig si Nerissa at napaupo sa sahig, halos matumba si Gio. Napasigaw si Kyla, napamura si Chef Renato. "Marvin!" sigaw ni Chef Renato, galit na galit. "Anong ginagawa mo?" Si Celine, imbes na tumigil, mas lalong nilapit ang kamera. "Grabe, grabe, viral to!" bulong niya, nanginginig sa excitement. Sa mesa ni Ate Yo Brandon, tumayo ang abogado, matalim ang mata. "Sir, that's assault." Mariin niyang sabi, pero natabunan ng gulo. Si Nerissa, nasa sahig, yakap si Gio na umiiyak na ngayon, hindi sa ingay, kundi sa hirap huminga. Anak, tingnan mo si Mama." Nanginginig niyang bulong. Pilit pinapakalma ang bata kahit siya mismo nanginginig. At doon, sa mismong sandaling pinakamadilim ang gabi niya, may boses na pumasok. Hindi pa sigaw, hindi pa bida, kundi malamig at mabigat. Parang pintuang sumara sa maling ginawa. "Stop!" Napalingon ang lahat. Sa may entrada, may lalaking nakasimple lang. Plain long sleeves, walang alahas na sumisigaw ng yaman, pero ang tindig, hindi nabibili. Kasunod niya ang isang babaeng matikas ang lakad. May folder at tablet, si Miss Odessa Quintanar. At sa likod, isang lalaking mukhang sanay sa gulo, nakapolo na may earpiece, si Rafi Tolentino. Si Marvin, biglang natigilan, parang biglang naalala ang sariling lugar. "Sir?" Hindi siya pinansin. Lumuhod ang lalaki sa harap ni Nerissa at ni Gio, parang walang pakialam sa mga matang nanunood. Dahan-dahan niyang inilapit ang kamay sa pulso ni Gio, sinukat ang paghinga. Yung kilos niya, hindi show. Sanay, maingat. "Anong pangalan?" tanong niya, diretso kay Nerissa. "Nerissa po, De La Cruz," sagot ni Nerissa na mamaos. "Yung bata?" "Gio po, si Gio." Tumingin ng lalaki kay Rafi, isang tingin lang, utos na. "Call an ambulance. Now," sabi nito, mababa pero hindi mapapasinungalingan. "Opo sir." Kumilos si Rafi agad, inilabas ang phone. Bumaling ng lalaki kay Odessa. "Odessa, get the CCTV footage. Lahat ng angle. Ngayon din." "Oo, Gabriel." Mabilis na sagot ni Odessa, tumawag na sa staff sa counter. Sa isang iglap, parang humina ang lahat ng ingay. Pati si Celine, napababa ang phone ng bahagya kasi may pangalan siyang narinig at biglang lumaki ang mata niya. "Gabriel?" bulong niya, halos walang tunog. "Wait, siya ba yun?" Si Marvin, pawis na pawis, umiwas ng tingin. "Sir Gabriel, it was just..." Dahan-dahang tumayo si Gabriel Santillan. Hindi siya sumigaw, pero ang bawat salita niya, tumama. "Manager ka dito?" tanong niya kay Marvin, malamig ang tono. "Opo sir." Hinawakan ni Gabriel ang ID lace ni Marvin at hinila pababa. Isang galaw lang, parang tinanggalan ng maskara. "Hindi ka manager, hindi ka liber." Nanlaki ang mata ni Marvin. "Sir, please." "Sa restaurant ko," sabi ni Gabriel. Tumingin siya sa lahat, sa mga customer, sa staff, sa camera ni Celine, sa mesa ni Mrs. Salve na ngayoy biglang tahimik. Sa gutom, hindi sinisipa. Ang tao, hindi binabastos. Naluha si Nerissa sa sahig. Yakap pa rin si Gio, habang sa malayo, rinig na ang tunog ng sirena na papalapit. Sa restaurant ko, ang gutom, hindi sinisipa. Ang tao, hindi binabastos.
Parang tumigil ang hangin sa Casa Belluno matapos sabihin ni Gabriel Santillan ang mga salitang iyon. Kahit ang mga kubyertos na kanina'y tumutunog-tunog sa plato, biglang nanahimik. Si Marvin Caredo nakatayo sa gilid. Hawak ang wala ng ID lace na parang biglang nawala ang lupa sa ilalim ng paa niya. Si Mrs. Salve Oracion na kanina'y matapang pa, ngayoy nakatingin lang sa baso niya na tila may nakita roon na ayaw niyang harapin. Sa sahig, yakap ni Nerissa de la Cruz si Gio, ramdam ang paninginig ng maliit na dibdib sa pagitan ng bawat hingal. Gumalaw ang labi ni Gio pero wala nang lumabas na salita. Puro hinga, puro ubo, puro hirap. Nerissa? Mahinang tawag ni Gabriel, nakaluhod ulit sa tabi nila. Makinig ka sa akin. Darating ang ambulansya. Huwag mo siyang bibitawan, pero subukan mong itaas yung ulo niya ng konti. Opo, nanginginig na sagot ni Nerissa. Pinilit niyang ayusin ang pagkakakandong. Nangingilid ang luha. Hindi na niya alam kung alin ang mas masakit. Ang kahihiyan o ang takot na mawala ang anak. Sa may pintuan, sumulpot si Rafi Tolentino matapos tumawag. Sir, incoming na. 2 minutes. Tumanggo si Gabriel. Odessa? Si Miss Odessa Quintanar lumapit dala ang tablet. CCTV access secured. Pinapakuha ko na yung clip. At sir, may nagre-record. Sabay-sabay ang tingin sa isang mesa. Si Celine Orpila nakahawak pa rin sa phone pero ngayon nanginginig na ang ngiti niya. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa bigat ng pangalan na narinig niya. Gabriel? Bulong niya, halos walang tunog. Wait, siya ba yun? Mariing sabi ni Rafi, lumapit sa kanya. I can't force you, pero I'm advising you to stop recording. May bata, medical emergency. Okay, nauutal si Celine, pero hindi niya pinatay. Binabalang niya pero kita pa rin ng pulang dot. Sa labas, umalingaw-ngaw ang Selena. Pumasok ang 2 EMT, mabilis kumilos. Asan yung bata? Dahan-dahang tumabi si Gabriel para bigyan ng espasyo. Here, difficulty breathing, high fever, he needs oxygen. Si Nerissa halos mapunit ang boses habang sinasabing, Gio, anak, tingnan mo si mama, please. Isinukbit ng EMT ang oxygen mask sa Gio. Bahagyang kumalma ang bata pero nanatiling mabigat ang paghinga. We're transporting, sabi ng EMT. Ma'am, sasama kayo. Tumayo si Nerissa, nanginginig ang tuhod. Dali-daling lumapit si Kyla, dala ang maliit na jacket. Ma'am, suotin niyo po, malamig sa ambulance. Salamat. Halos hindi na marinig na sagot ni Nerissa, kinuha ang jacket na parang huling kapiraso ng init sa mundong malamig. Pagdaan nila sa pagitan ng mga mesa, may mga matang umiwas, may mga matang nanliit. Si Attorney Brando Cuyugan tumabi at sa mismong pagdaan ni Nerissa sinabi niyang, Ma'am, if you need witness, I'm here. Hindi tama yung nangyari. Hindi na nakasagot si Nerissa. Basta tumanggo siya at sa loob ng ambulance, yakap niya si Gio habang pumailan lang ang sirena sa gabi. Sumunod si Gabriel sa sariling sasakyan kasama sina Odessa at Rafi. Hindi siya nagmamadali sa galit, mabilis siya dahil may bata. Sa likod niya, sa Casa Belluno, naiwan si Marvin na parang natuyuan ng dugo at si Mrs. Salve na tila biglang naging maliit sa upuan niyang mamahalin. Sa emergency room, sumulubong ang ilaw na maputla at amoy ng disinfectant. May mga pasyenteng nakapila, may umiiyak, may nag-aaway sa billing. Sa gitna ng gulo, may boses na matatag. Dito, pakilift. Isang nurse ang lumapit, mabilis ang kamay, malinaw ang utos. Ako si Nurse Macresta Ibanez. Anong edad? Anong symptoms? 5 po, sagot ni Nerissa, pawis na pawis. Hinihingal, nilalagnat, umuubo. Okay, oxygen saturation? Tanong ni Cresta sa EMT. Low, improving with oxygen, sagot nito. Tumanggo si Nurse Cresta. Respiratory bay. Ma'am, breathe. Sumunod lang kayo. Huwag niyong pipigilan ng iyak pero huwag din kayong hihimatayan. Kailangan ka ng anak mo.
Parang sinampal si Nerissa ng katotohanan. Pinilit niyang huminga ng malalim. Opo, opo. Sa loob, dumating si Dr. Selwyn Abad, ang parehong doktor sa maliit na klinik. Namulat si Nerissa nang makita siya. Parang may lumang utang na biglang naging buhay. Dok, mahina niyang tawag, halos hindi makatingin. Pasensya na po. Hindi siya pinagalitan ni Dr. Selwyn. Lumapit siya kay Gio, pinakinggan ng dibdib, kinalitas ang mga mata. I knew it. May episodes talaga. Kailangan nating i-stabilize. Tumingin si Dr. Selwyn kay Nerissa. Seryoso pero may pag-unawa. Ma'am Nerissa, kailangan nating bantayan to. Nebulization, possible asthma exacerbation, at fever, baka infection. Will run tests. Napatanggo si Nerissa, nanginginig ang labi. Dok, magkano po? Saglit na namang tatahimik si Dr. Selwyn, parang alam niya ang bigat ng tanong. Mamaya na, unahin natin ang bata. Pero hindi tumigil ang takot ni Nerissa. Ang mamaya sa kanya, laging may kasamang pader na no credit. At ang pader na iyon, madalas ay mas matigas pa kesa sa karamdaman. Sa labas ng bay, lumapit si Gabriel. Tahimik lang siya pero nandun ang presensya. How is he? Nurse Cresta ang sumagot. We're stabilizing, he needs observation, possibly admission. Tumanggo si Gabriel saka tumingin kay Nerissa. Kumusta ka? Hindi nakasagot agad si Nerissa. Parang ngayon lang siya naalalang tao rin siya, hindi lang nanay na kumakapit sa hininga ng anak niya. Sir, nanginginig ang boses niya. Hindi ko po alam paano magpapasalamat, pero natatakot po ako. Saan? Sa bills. Sa baka kunin nila anak ko pag hindi ko mabayaran. Baka sabihin nila pabaya ako. Baka naputol siya. Kinain ng hikbi ang salita. Dahan-dahang nagsalita si Nurse Cresta. Parang sinasadya niyang marinig ni Nerissa. Ma'am, walang kukunin ng anak mo dahil mahirap ka. Pero kailangan mo ng suporta. May social service dito at tumingin si Nurse Cresta kay Gabriel, may mga taong handang tumulong. Hindi nagkunwaring bayani si Gabriel. Simple lang ang sagot niya. You focus on Gio. I'll coordinate sa hospital admin. No drama. Tumanggo si Nerissa, pero sa dibdib niya, parang may kumakatok na bagong takot. Bakit ako tinutulungan ng taong ganito? At kasunod noon, isang mas mapait na tanong. Bakit kailangan pang may mayaman para lang itama ang mali? Habang nasa ER sila, sa labas ng ospital, nagsisimula na ang ibang uri ng sakit, yung sakit na may internet. Sa waiting area, dumating si Kuya Dugs. Hingal, may hawak na maliit na bag na may tubig at biskwit. Nerissa, tawag niya, lumapit. Kumusta si Gio? Hinihingal pa rin kuya, sagot ni Nerissa, nanginginig. Pero may oxygen na. Salamat sa Diyos. Naupo si Kuya Dugs. Saka napansin ang phone niya na sunod-sunod ang notifications. Napakunot noo siya. Ay naku Nerissa, may post na. Ha? Napalingon si Nerissa. Ipinakita ni Kuya Dugs ang screen. Video. Yung eksena na nasa Casa Beluno pero putol-puton. May caption na, Free food scammer caught. Ruining a fine dining night. Si Celine Orpila. At sa comments, may mga pangalan na hindi niya kilala. Pero ang mga salita, parang sipa rin. Kadiri. Dapat tinawag pulis. Ganyan ang mga modus ngayon. Nanlamig ang palad ni Nerissa. Hindi to totoo. Nagring ang phone niya. Unknown number. Sinagot niya, nanginginig. Hello? Hoy, Nerissa! Boses na pamilyar, may halong paninisi. Si Romy de la Cruz, kapatid ng yumaong asawa niya. Ano tong nakikita ko? Nagpapahiya ka na naman. Magkano na naman kailangan mo? Utang mo sa berengko, lumulobo na. Romy, hindi ko po to. Huwag mo kong tawagin po. May utang ka. Tapos ngayon viral ka? Akala mo makakalusot ka. Kung may pera ka para sa restaurant na yan, bayaran mo ko. Romy, anak ko to. Si Gio. Eh di ibenta mo kung ano mang meron ka. Huwag mong gawing dahilan yan. Bukas pupunta ako dyan. Mag-usap tayo. Kung hindi, bahala ka. Naputol ang tawag. Napahawak si Nerissa sa noo, parang sasabog. Lumapit si Teacher Lani. Dumating pala, may dalang envelope ng papers. Nerissa, mahinang sabi ni Teacher Lani. Yakap siya. Narinig ko may kumakalat.
Pero makinig ka, hindi yan ang katotohanan. Hahanapan natin ng paraan. Ma'am, napapagod na po ako. Bulong ni Nerissa, luha na lang ang natira. Huminga ka muna, sagot ni Teacher Lani, at hayaan mong may humawak sa'yo ngayon. Hindi ka nag-iisa. Sa kabilang dulo ng ospital, sa isang hallway na tahimik, may ibang usapan. Sir, sabi ni Odessa kay Gabriel, hawak ang tablet. Marvin's behavior is clear sa CCTV, but there's more. More? Tanong ni Gabriel. May pattern. Reports from other branches, complaints about managers intimidating staff, prioritizing reviews and image over people, and may pangalan na lumulutang. Tumingin si Odessa sa screen. Tomas Ilagan, Area Supervisor. May mga staff na nagsasabing may quota daw na hindi official. Sumingit si Rafi, mababa ang boses. Sir, may whispers din na may kotungan, hindi lang sa staff, pati suppliers. Tumihimik si Gabriel, pumikit sandali. Parang may bigat na matagal na niyang alam, pero ngayon lang sumabog sa mukha niya. Call Aida Verana, utos niya. HR, at si Attorney Sacha Montemayor, legal. Oo sir, sagot ni Odessa. Huminga ng malalim si Gabriel, saka tumingin pabalik sa waiting area kung naasan si Nerissa. Nakaupo, hawak ang kamay ni Kuya Dags, habang si Teacher Lani nagbibigay ng tubig sa kanya. Tabi niya, ang phone niya ay patuloy na nagva-vibrate dahil sa mga komentong walang awa. Hindi ito matatapos sa pagtanggal lang ng manager, bulong ni Gabriel, halos hindi marinig. Sa loob ng ER, lumabas si Nurse Cresta. Ma'am Nerissa, tawag niya. I-admit natin si Gio. Stable na siya pero kailangan ng observation. Napatayo si Nerissa, nanininig ang tuhod pero may bahagyang ginhawa sa mata. Buhay po ba siya? Ngumiti si Nurse Cresta, pagod pero totoo. Buhay, pero kailangan nating lumaban ha? Sa sandaling iyon, tumanggo si Nerissa. Hindi dahil biglang gumaan ang mundo, kundi dahil kahit paano, sa gitna ng kahihiyan, utang at panlalait, may isang bagay siyang malinaw. Hindi siya pumasok sa restaurant para mang-abala, pumasok siya para ilagtas ang anak. At kahit maraming sisi pa sa kanya, kailangan niyang tumayo dahil si Gio ang buhay na kapalit. Buhay, pero kailangan nating lumaban ha? Parang kumapit sa dibdib ni Nerissa ang mga salitang iyon ni Nurse Cresta Ibanez. Sa harap niya, kitang-kita niya si Gio sa maliit na hospital bed. May oxygen cannula pa rin sa ilong, pero hindi na kasing lalim ang hingal. Tulog siya, pawis ang noo, at sa bawat pag-angat baba ng dibdib niya, parang may konting pag-asa ring umaangat sa loob ni Nerissa. Tumanggo si Nerissa, pero alam niyang ang laban na sinasabi ni Nurse Testa ay hindi lang tungkol sa gamot. Laban to sa bills, sa chismis, sa mga mata ng taong nakakita lang sa kanya bilang istorbo. Sa hallway, nag-uusap sina Gabriel Santillan, Miss Odessa Quintanar at Rafi Tolentino. Hindi sila malakas magsalita pero damani ni Isa ang bigat ng usapan. Parang may hinuhukay na mas malalim kaysa sa sipa sa pinto. Lumapit si Gabriel, hindi mabilis, hindi pa boss. Nerissa, tawag niya, mahinahon. I'll be direct. Si Gio okay na for now, but you need stability. Hindi pwedeng balik ka sa dating cycle na gutom tapos emergency ulit. Napatingin si Nerissa, agad nagtaas ng kamay na parang depensa. Sir, kung trabaho po ang kapalit, gagawin ko po kahit ano, pero hindi ko po kayang bayaran agad. Hindi ito utang na ipapamukha sa'yo, putol ni Gabriel, hindi galit pero firm. Offer ito, may central kitchen kami, may training, temporary, paid, may schedule na pwedeng i-adjust habang nasa hospital si Gio kung gusto mo. Naparalisa si Nerissa, parang hindi sanay makarinig ng alok na hindi may kasunod na pero o kapalit. Sir, bakit po? Sumingit si Odessa, nakaayos ang buhok, matalim pero hindi masama. Because what happened was wrong, and because you showed up for your child even when you knew you'd be humiliated. Hindi lahat kaya yon. Tahimik si Nerissa, sa kabahagyang umiling. Hindi po ako matapang, wala lang po akong choice. Dahan-dahang ngumiti si Gabriel.
That's courage. Sa gilil, dumating si Teacher Lani dalang folder. Nirisa, sabi niya, nandito na ako. May forms para sa social service at may barangay certificate ka na ba? Baka kailanganin. Ma'am, salamat. Nanginginig na sagot ni Nerissa. Mula sa likod, lumapit si Kuya Dags, may dalang lugaw at tubig. Oh, kain ka na kahit konti. Huwag kang bibigay. Hindi nakasagot si Nerissa agad. Tinanggap niya lang ang lugaw at kumain ng 2 kutsara, parang unang beses na may dumadaloy na inik sa tiyan niya matapos ng ilang araw. Kinabukasan, bago mag-alas 9, dumating sa ospital si Aida Verano, ang HR manager. Hindi siya mukhang masungit, maayos ang blouse, may dalang clipboard, at may mga mata na sanay makakita ng luha sa interview room. Nerissa de la Cruz, tanong ni Aida, mahinahon. Opo, sagot ni Nerissa, agad nag-ayos ng upo. Hi, I'm Aida. I'll explain everything clearly. Umupo si Aida sa tapat niya. Temporary role sa Central Kitchen, kitchen aid trainee. May allowance, may daily meal, may SSS, PhilHealth processing. We'll start with requirements. May training under Chef Renato Velez at may buddy ka sa floor na pwedeng mag-guide. Buddy? Ulit ni Nerissa, parang hindi sigurado kung tama ang narinig. Tumanggo si Aida. Oo, si Kyla Morente volunteered. She insisted. Parang may kumurot sa puso ni Nerissa. Si Kyla, yung waitress? Oo, she's been with us 2 years. She said she wants to make sure you don't feel alone. Sabi ni Aida, saka naglabas ng papel. Pero may kailangan din tayo. Boundaries. Walang social media interviews, walang paid content. If anyone contacts you, report to us. Your safety matters. Naalala ni Nerissa ang video ni Celine. Biglang nanikip ang dibdib niya. Miss Aida, yung video po. Legal is handling, sagot ni Aida. Attorney Sacha Montemayor will talk to you later. We're documenting everything at hindi ka namin iiwan sa gitna. Kasabay ni Aida, dumating si Attorney Sacha Montemayor, payat, may salamin, at may boses na matatag. Ma'am Nerissa, sabi niya, I'll keep this simple. The footage shows wrongful conduct, and online harassment may be addressed. But our priority is your child's recovery and your stability. If you want, we can help you file a complaint. If not now, later. Walang pilitan. Napalunok si Nerissa. Ate, natatakot po ako. Normal, sagot ni Sasha. But fear shouldn't silence truth. Pagkalipas ng 3 araw, nakalabas si Gio. May reseta, may schedule ng follow-up, at may instruction si Nurse Cresta na parang nanay din kong magsalita. Ma'am Nerissa, sabi ni Cresta habang inaayos ang discharge papers. Pag may ubo na ganyan, huwag kang magpapanik, pero huwag mo ring ipagsasawalang bahala. Eto, proper nebulization schedule. Tapos, tubig, pahinga, at huwag mong hahayaang maubos ka ha. Opo, sagot ni Nerissa, luha-luha. Hindi ka masamang ina, dagdag ni Cresta. Parang alam niyang yun ang pinakamalaking sugat ni Nerissa. Mahina lang ang sistema. Unang araw ni Nerissa sa Central Kitchen, parang bagong mundo. Hindi glass doors at fine dining music, kundi stainless steel tables, malalaking kaldero at amoy ng sibuyas na piniprito. Naka-hairnet siya, naka-apron na malinis at may ID na ngayon, hindi para magyabang, kundi para patunayang may lugar siya rito. Dito ka, sabi ni Chef Renato Velez, seryoso pero hindi bastos. Hindi kita palalambinin ha, kitchen to, pero kung masipag ka, may matututunan ka. Opo, Chef, sagot ni Nerissa. Diretso ang likod kahit nanginginig pa ang loob. Sa gilid, tumalo ng boses ni Kyla. Ma'am Nerissa, lumapit siya may dalang maliit na notebook. Eto po, sinulat ko yung basic terms. Baka po malito kayo sa mga tawag. Napatitig si Nerissa. Kyla, salamat, pero wag mo na akong tawaging ma'am. Nerissa na lang. Ngumiti si Kyla. Okay po, okay, Nerissa. Sa station, tinuruan siya ni Chef Renato mag-portion ng ingredients, mag-check ng expiry, at mag-ayos ng inventory list.
Hindi siya mabilis sa una. Nanginginig ang kamay niya sa knife skills at napaso pa siya ng konti sa steam. Ay! Napasinghap si Nerissa. Huwag kang bigla-bigla ha, sabi ni Chef Renato, pero binigyan siya ng burn gel. Kitchen respects patience. Habang nag-a-adjust siya, napansin ni Nerissa ang isang bagay. Lahat may papel, lahat may record, hindi pwedeng bahala na. At doon niya naramdaman na may advantage pala siya. Sanay siya sa palengke, sanay siya sa bilang, sanay siya sa isang bawang kulang, lugi ka. Chef, lakas loob niyang sabi isang hapon habang nagche-check ng stock. Parang may sobra po tayo sa ganitong item, pero sa listahan kulang. Napatingin si Chef Renato. Ha? Saan mo nakita? Eto po, yung delivery. Sagot niya, itinuro ang resibo. Sa palengke po kasi, pag may mali sa bilang, lumalabas sa dulo. Tahimik si Chef Renato saka tumanggo. Good eye, report natin to. Sa isang sulok, naroon si Odessa, pumasok para mag-site check. Napansin niya ang eksena, hindi dahil chismosa, kundi dahil operations director siya. Lumapit siya kay Chef Renato at tinanong, who flagged the discrepancy? Si Nerissa, sagot ni Chef Renato. Tinignan si Odessa mula ulo hanggang paa, hindi mapanghusga, kundi parang sinasaliksik ang potensyal. You worked in a market? Opo, sagot ni Nerissa, kabado. Talong at kamatis po, maliit lang. Small market teaches big lessons, sabi ni Odessa. Keep that habit. Pero habang may bagong simula si Nerissa, may mga kamay pa ring gustong humila pababa. Isang araw, habang pumapasok siya sa kitchen, narinig niya ang bulong sa locker area. Dalawang staff hindi niya kilala, si Jessa Palomar at si Nico Valmores. Yan yung viral, baka mamaya pawa effect na naman. Huwag kang maingay, sagot ni Nico, pero halatang curious din. Hindi sila hinarap ni Nerissa, hindi dahil duwag siya, kundi dahil alam niyang hindi niya kailangang ipaliwanag ang sarili sa bawat tao. Pero hindi doon nagtapos. Sa dulo ng linggo, may tumawag sa kanya, si Romy de la Cruz ulit. Nerissa, malamig ang boses. Ah, okay ka na pala. Bayaran mo na ako. Nerissa, hindi pa po stable. May gamot si Gio. May upa. Wala akong pake. Kung hindi, pupunta ako sa trabaho mo. Ipapahiya kita. Nanginginig ang kamay ni Nerissa. Pinatay niya ang tawag, pero hindi niya mapigilan ang luha. Lumapit si Kayla, napansin. Nerissa, okay ka lang? Tanong ni Kayla. Umiling si Nerissa, pilit ngumiti. Oo, pagod lang. Pero sa loob niya, lumalawak ang listahan ng kalaban. Hindi lang si Marvin, hindi lang si Mrs. Salve, hindi lang ang internet, pati sariling pamilya. Sa boardroom naman, ibang laban ang nagsisimula. Sir, sabi ni Odessa kay Gabriel sa meeting. Nakagather na tayo ng initial testimonies. Yung pattern ng intimidation, hindi lang si Marvin. May pangalan ulit, Tomas Yalagan. Sumingit si Rafi. May staff na ready mag-testify, pero takot sila. Tumango si Gabriel, mabigat ang tingin. Kaya kailangan nilang makita na hindi sila mag-isa. Dumating si Aida, may folder. I have the first whistleblower statement from cashier Pau Sison. Pau? Ulit ni Gabriel, bahagyang nagulat. Oo, sagot ni Aida. He's scared, pero may resibo, screenshots at chat proof ng kotongan. Tahimik si Gabriel sandali, saka sinabi, we do this properly. No shortcuts, no PR. At sa gabing iyon, habang si Nerissa ay umuuwi galing kitchen, may bitbit na malihit na take-home meal para kay Gio at may bagong ID sa leeg, nakaupo si Gio sa kama. Mas maliwanag ang mata. Ma, sabi ni Gio, mahina pa rin pero may ngiti. May ulam tayo. Napangiti si Nerissa, unang tunay na ngiti matapos ang mga araw ng takot. Meron anak, at bukas, meron ulit. Hindi pa tapos ang laban, pero sa unang pagkakataon, ang buhay nila ay hindi na lang puro survival. May direksyon na, may sistema na silang sinusubukang baguhin, at sa gitna ng lahat, unti-unting bumabalik ang pinakamahalagang bagay na ninakaw ng kahirapan, ang dignidad. Hindi pa tapos ang laban, pero sa unang pagkakataon, ang buhay nila ay hindi na lang puro survival.
May direksyon na, may sistema na silang sinusubukang baguhin at sa gitna ng lahat, unti-unting bumabalik ang pinakamahalagang bagay na ninakaw ng kahirapan. Ang dignidad. Lumipas ang mga buwan na parang mahabang hagdan. Hindi biglang gumanda ang lahat, pero bawat hakbang ni Nerissa may kasamang pagbabago. Maliit pero totoo. Si Gio mas bihira ng sumumpong kahit may inhaler na laging nasa bag ni Nerissa. Tuwing may ubo, alam na ni Nerissa ang gagawin. Pahinga, tubig, tamang nebulization. At tuwing gabi, may pagkain na sa mesa. Hindi laging marami, pero hindi na zero. Sa trabaho, hindi na siya nanginginig sa bawat utos. Sa central kitchen, natuto siyang maglista, mag-check ng deliveries, at magtanong kapag may mali. Si Chef Renato Velez, hindi naging malambing, pero naging patas. At para kay Nerissa, sapat na ang patas. Si Kyla Morente naging totoong kaibigan. Sumasabay maglakad pa uwi kapag parehong late ang shift. At minsan, dinadala si Gio ng maliit na coloring book. Nerissa, sabi ni Kyla isang hapon habang naghihintay sila sa locker area. Alam mo, nung gabing yon, akala ko talaga wala na tayong magagawa. Takot na takot ako kay Marvin. Huminga si Nerissa. Hawak ang ID sa leeg na parang paalala. Ako rin, pero nung nakita ko si Gio parang wala na akong pakialam sa hiya, basta mabuhay lang siya. Tahimik si Kyla, saka ngumiti ng may lungkot. Buti na lang dumating si Sir Gabriel. Sa kabilang banda ng kumpanya, mas mabigat ang galaw ng oras. Hindi lahat ng sugat gumagaling sa isang tanggalan lang. Si Marvin Caredo nasuspend noon at kalaunan tinanggal. Pero ang tunay na ugat, yung kultura ng pananakot, yung kutungan, yung takot sa reviews at quota, nandyan pa rin. At may pangalan na paulit-ulit bumabalik sa mga report. Tomas Yalagan. Dumating ang panahon ng annual audit. Sa headquarters, mas malamig ang aircon kaysa sa kusina. Mas matahimik ang carpet kaysa sa tiles ng kitchen. At sa araw na iyon, pinatawag ni Gabriel Santilla ng board kasama ang operations team, HR, legal at external audit. Sa conference room, naroon si Miss Odessa Quintanar, matikas ang postura. Katabi niya si Aida Verano na may dalang makapal na folder. Sa kabilang gilid, si Attorney Sacha Montemayor na may laptop at mga printed exhibits. Sa harap, nakaupo si External Auditor na Ines Calderon. Seryoso ang tingin, may pen na parang kutsilyo sa linis ng galaw. Dumating din ang ilang branch representatives, mga staff na piniling tumayo kahit takot. Nandoon si Pau Sison, cashier, maputla ang mukha pero matapang ang tindig. Nandoon din si Kyla bilang staff rep. At sa gilid, nakaupo si Nerissa, hindi dahil gusto niyang sumikat, kundi dahil inimbitahan siyang maging mahagi ng employee voice session. Na sinimula ni Gabriel matapos ang insidente. Ma'am Nerissa, sabi ni Aida bago magsimula. Kung ayaw mang magsalita, okay lang. Presence mo pa lang mahalaga. Pero kung handa ka, we'll give you the floor later. Napalunok si Nerissa. Ang kamay niya, bahagyang naninginig. Pero sa isip niya, naaalala niya si Nurse Cresta. Kailangan nating lumaban, ha? Sa pintuan, dumating si Tomas Yalagan. Maayos ang suit, may ngiti na parang sanay makalusot. Kasunod niya ang dalawang supervisor na parang bodyguard sa dating. Nilingon niya ang room at nang makita si Nerissa, kumislot ang kilay niya. Parang hindi siya masaya na nandito ang viral na babae. Good morning, sabi ni Tomas, malakas at confident. I assume this is about operational concerns. Sit, malamig na utos ni Gabriel. Hindi niya pinatagal ang palitan. Let's start. Nagbukas si Ines Calderon ng folder. We audited procurement, supplier contracts, and branch cash handling. We found anomalies, recurring miscellaneous deductions, and inconsistent inventory reports across multiple branches. Sumingit si Tomas, nakangiti pa rin. Anomalies happen, high volume, human error. Odessa leaned forward. Funny how the human error always benefits the same chain of approvals. Tumaas ang tensyon. Si Tomas nagkunwaring nagulat. Odessa, careful. We're a team. Team doesn't steal from each other. Patag na sagot ni Odessa. Ibinukas ni Aida ang folder.
We also have testimonies. Multiple employees reported intimidation, forced quota collections, and retaliation when they refuse. Tomas tumawa ng maikli. Testimonies? From disgruntled employees? You're going to ruin reputations based on feelings? Dito nagsalita si Pau, nanginginig pero malinaw. Hindi po feelings to, sir. May resibo po ako. May chat. May proof. Tumayo si Pau. Inabot ang printed screenshots kay Ines at kay Attorney Sacha. Kitang-kita sa papel ang messages, instructions, amounts, deadlines, may pangalan ni Tomas. Sandaling tumigas ang mukha ni Tomas, pero mabilis siyang bumalik sa confident expression. That can be fabricated. Attorney Sacha tumingin sa kanya, malamig. We verified metadata and cross-checked with bank deposit patterns. Fabricated? Unlikely. Nagpalit ng slide si Odessa sa screen. Isang timeline ng incidents. Branch after branch. Complaints. Turnover spikes. Employee exits. At sa gitna ng lahat, nakadugtong ang isang dahilan. Employees were pressured to maintain image at all costs. Dito biglang sumingit ang isang pamilyar na boses. Sir Gabriel, sabi ni Tomas, mas mababa na. If you insist on this, you'll cause a scandal. Investors won't like it. The brand... Nakataas ang tsamay ni Gabriel. Enough. Tahimik ang room. Tomas, sabi ni Gabriel, I built this company to serve people, not to bully them. If our brand collapses because truth comes out, then it deserves to collapse. Sa gilid, naramdaman ni Nerissa ang pagtayo ng balahibo. Hindi siya sanay makarinig ng CEO na handang masaktan ang sarili niyang negosyo para sa tama. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Marvin Caredo, hindi na nakasuit, hindi na may clipboard, kundi may simpleng polo at mukha ng taong hindi nakatulog. Parang pinilit niyang sarili niyang pumasok kahit alam niyang haharap siya sa galit. Sir, mahinang sabi, pwede po ba akong magsalita? Napatingin ang board. Si Tomas biglang nanginit ang mata, parang nagbabanta. Marvin, you're not part of this. Actually, sagot ni Attorney Sacha, he is. He was involved in a documented incident. Lumunok si Marvin, saka tumingin kay Gabriel. Sir Gabriel, mali po yung ginawa ko. Hindi ko ididepensa. Pero gusto kong linawin. Hindi lang ako. Parang may bumagsak na baso sa katahimikan. Si Tomas nagbago ang tindig. Marvin, careful. Mula pa noon, lagi kaming sinasabihan na kapag bumaba ang ratings, tanggal. Kapag may reklamo, kami ang sasalo. Tapos may collection, pang-ayos daw ng reports. Sinasabi ni Tomas, kailangan daw para smooth ang operations. At kung hindi ka sumunod, may paraan siya para alisin ka. Napatigig si Nerissa. Hindi siya natuwa, hindi siya nagdiwang. Pero may bahagi sa kanya na naramdaman, sa wakas, may umaamin. Si Tomas biglang tumayo. Lies, you're trying to save yourself. Marvin napapikit, saka huminga. Sir, wala na po akong masisave. Tanggal na po ako. Pero ayokong yung ginawa ko maging dahilan para mas marami pang masaktan. Dito tumingin si Gabriel kay Nerissa. Nerissa? Sabi niya, you don't have to. But if you want to speak, this is the time. Tumayo si Nerissa. Parang biglang bumigat ang mundo. Naramdaman niyang lumalamig ang mga palad niya. Sa isang iglap, bumalik sa kanyang tunog ng sipa sa pinto. Ang boses ni Mrs. Salve, ang kamera ni Celine, ang hingal ni Gio. Huminga siya ng malalim. Hindi po ako mahusay magsalita. Panimula niya, diretso ang tingin. Pero alam ko po yung pakiramdam na tinatrato kang dumi. May ilang board member ang napatingin sa table, parang nahihiya. Nung gabing yun, patuloy niya, hindi po ako pumasok sa restaurant para manggulo. Hindi po ako pumasok para manghingi para sa sarili ko. Nandun po ako dahil yung anak ko, hinihingal na, nag-iinit, gutom, at wala na po akong malapitan. Umikot ang tingin niya sa room, dumaan kay Tomas. Nung sinipa po yung pinto, hindi lang po katawan ko yung nasaktan, yung loob po.
Kasi sa harap ng lahat, parang sinabing, wala kang halaga. Napapikit siya, pinigil ang luha. At habang nasa ospital po kami, may video na pinalabas na scammer daw ako. Wala pong tao sa internet ang nakakakita ng hingal ng anak ko. Nakita lang nila yung itsura ko. Tahimik ang room. Si Kyla, nasa gilid, umiiyak na. Ang point ko po, sabi ni Nerissa, mas matatag na. Kapag yung negosyo po, mas mahalaga ang image kesa buhay ng tao, may mali. Kasi yung sipa po, galing yun sa takot. Takot na bumaba ang ratings, takot na mapagalitan, takot na mawalan ng trabaho. At yung takot na yun, may mga taong gumagamit para kumita, para manakot. Yun po yung dapat tanggalin. Bumigat ang hangin. Si Tomas, halatang naghahanap ng butas, pero wala siyang maibato. Nagsalita si Ines Caldeon, malamig ang boses. Based on evidence, we recommend termination with cause and legal action for fraud and coercion. Attorney Sacha, tumango. We're filing cases and we're implementing compliance reforms. Tumayo si Gabriel, tingin kay Tomas. Tomas Ilagan, you're suspended effective now. Security will escort you out. Further, you are not allowed to contact any staff. Si Rafi, na nasa gilid, lumapit, handa. Nagpumiglas si Tomas sa salita. You can't do this. I built your branches. You exploited them. Putol ni Gabriel. Get out. Paglabas ni Tomas, parang may hangin na biglang nakapasok sa room. Hindi dahil gumaan lahat, kundi dahil may nabasag na takot. Hindi natakos doon. Sa mga sumunod na buwan, nagkaroon ng training sa buong kumpanya. De-escalation, emergency response, at staff dignity protocol. Nagtayo si Gabriel ng malinaw na policy. Bawal ang humiliation. May hotline para sa abuse. May proteksyon ng whistleblowers. Hindi siya nag-announce sa TV, parang PR, tahimik niyang ginawa, pero ramdam sa loob. Si Kyla, naging floor supervisor, mas matapang na ngayon. Si Pau, kahit takot, naging training speaker para sa ethics orientation. At si Nerissa, lumipas ang taon, lumipas ang 2, hindi siya naging milyonarya, pero naging mas mahalaga, naging stable. Nag-aaral siya sa weekend program na tinulungan ni Teacher Lani, basic operations, inventory, and workplace communication. Tinulungan siya ni Aida sa requirements. Tinuruan siya ni Odessa ng simple pero matitigas na prinsipyo. Document, verify, protect your team. Isang araw, tinawag siya ni Chef Renato. Nerissa, sabi niya, may opening sa operations support. I'm endorsing you. Nang laki ang ata ni Lisa. Chef, ako po? Hindi ako nagpapaloko sa drama. Pinaghirapan mo yan. At nang matanggap siya, umiiyak siya sa bahay. Yakap si Gio na ngayon ay mas matangkad na, may baon inhaler pero mas malakas na tumawa. Ma, magiging manager ka? Sabi ni Gio. Ngumiti si Nerissa. Hindi ko alam kung anong title, pero alam ko anak, hindi na tayo babalik sa gabing wala tayong pagkain. Sa isang maliit na recognition event sa kumpanya, tumayo si Gabriel sa harap ng staff. Walang fireworks, walang grand speech, simple lang. Luxury isn't the plate, it's the dignity behind the service. At sa dulo, habang palakpakan ng mga tao, tumingin si Nerissa sa paligid. Nakita niya si Kyla, si Chef Renato, si Aida, si Odessa, si Rafi, si Teacher Lani, at si Kuya Dags ay inimbitahan niya at halatang nahihiya pero proud. Hindi perpekto ang mundo, pero sa kwento nilang ito, may isang bagay na totoo. Kapag ang gutom hindi na sinisipa at ang tao hindi na binabastos, may pag-asa, hindi lang para sa isang bata, kundi para sa lahat ng naniniwalang may karapatan silang mabuhay ng may dangal.